Yung kapwa natin, may pinagdadaanan hindi maganda, huwag ka matutuwa. Mabuti nga sa kanya, kasi ganito yan, ganyan yan eh. Sa wakas, dumating na rin ang pag-iiganti na sa kanya. Huwag natin gawin yan. That's not a behavior of a Christian. Amen po ba? Amen po ba? Mag-post kung meron kang mabalitaan sa kanya, kung ginawa ka niya ng masama at hindi maganda, nasaktan ka niya, nasira ka niya, at dumating sa kanya yung sitwasyon na yun sa buhay niya, ipanalangin natin, Lord, tulungan mo po yung tao na malampasan niya ang kanyang pinagdadaan. Yun ang ugali ng Kristiyano. Yun ang ginawa ni Cristo sa krus ng Kalbaryo. Ano sabi niya? Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang ginagawa niya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Huwag the same mind. Huwag na tayo magtalo-talo. No? Huwag na tayo magtalo-talo. Kung ito yung personal ng pananaw, hayaan mo lang. Pero kung yun ay doktrina, hindi naman pwedeng pabayaan. Ulitin ko, no? Kapag doktrina na, hindi pwedeng pabayaan. Ang sinasabi ni Pablo, be of the same mind. Yung mga practices, yung mga customs and traditions, yung mga culture, be of the same mind. Meaning to say, accept one another. Understand one another. Hindi naman doktrina pinag-uusapan eh. Amen po ba? Ito alam ba, ito prinsipyo niya. Ganun ang pananaw niya. Ganun ang pagtanggap niya. Hayaan mo siya ron. Huwag na natin salong natin. Hanggat hindi doktrina pinag-uusapan. Maliwanag po ba? Amen. Pero yung halimbawa, tayong lahat naniniwala na ang kaligtasan hindi nawawala. Tapos biglang-bigla, si Brother Ariel, si Sir Noel, ang kaligtasan sa kanila nawawala. Hindi natin pwedeng tanggapin na gano'n sila. Doon papasok na itutuwid natin. Pero yung wala sa doktrina, mga personal na prinsipyo at pananaw, tanggapin natin, unawain natin. Be of the same mind. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Sa kanya, okay sa kanya yung ganitong klase ng kulay ng damit eh. Okay lang yun. Sa kanya, okay sa kanya yung ganitong klase ng pagkain eh. Okay lang yun. Be of the same mind. Hello? Yan ang dapat attitude natin. Minsan, ayaw natin magpatalo. Gusto natin, lagi tayong angat eh. Matuto naman tayo minsan bumaba. Mga kapatid. Amen po ba? Amen. Maaaring manalo ka sa argument. But you will lose the heart of the person. I'd rather lose the argument and win the heart of the person. Tama po ba? Mas, di ba na kung mag-giveaway, sige, panalo ka na sa prinsipyo. At least, magkasama pa rin kami. Magkaisa pa rin kami. Yan ang ugali ng Kristiyano. Ano pa, mga kapatid? Ano sabi dyan? Don't be arrogant. Huwag ka maging mayapang. Huwag mo ipagpilitan yung gusto mo. No? Huwag mo isipin na ikaw lang ang may magandang idea, magaling. No? Bigyan mo rin ng konsiderasyon ang kaisipan ng iba. Bigyan mo rin ng konsiderasyon ang idea ng iba. Yan ang ugali ng Kristiyano. Next, be humble. Hindi masamang aminin mo, talo ka. Hindi masamang aminin mo na mas magaling sila sa iyo. Yan ang ugali ng Kristiyano. Ayan po ba? Para lang sa ngalan ng pagkakasundo. Sa ngalan ng pagkakaisa. Ako, dati ako naging chairman dito sa Gapan ng mga pastor for 6 years. May nagtayo ng panibagong grupo. Magbabanggaan lang kami. Napupulaan lang kami ng dating mayor. Ano ba naman kayo? Pastor Culeto? Iilang pulatay na namin, hindi pa kayo magkasundo-sundo. Kasi alam niya ako lang ang chairman. May nagtayo ng panibagong grupo ng mga pastor. Chairman din daw siya. Di dalawa na kami chairman. Ang ginawa ko mga kapatid, nilusaw ko yung grupo ko. Umalis ako sa posisyon ko. Pumasok kami sa kanila, nagpailalim ako. Kasi sa harapan ng Diyos, hindi naman posisyon ang importante, yung function. Yung function, not your position. Amen? Nakaposisyon ka, wala ka namang function. Useless ka na. Wala ka sa posisyon, but you are functioning well. Mas maganda yan. Amen? Lapakan natin ang Panginoon. Mabuhay daw tayo ng may kapayapaan sa lahat ng tao. Ano ibig sabihin nun? Huwag tayong pasaway. Huwag tayong palaaway. Amen po ba? Amen po ba? Amen. We must learn to understand people, accept people, forgive people, live peaceably. Ito ang behavior ng Kristiyano. Ang dala-dala niya lagi kahit saan siya magpunta kapayapaan. Yan ang tanda ng totoong anak ng Diyos. Ano sabi sa Matthew chapter 5? Mapalad ang gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo ng sinuman, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Bumalakpak nga mga anak ng Diyos. Number 1. Ano sabi sa verse 17? Repay no one evil for evil. Ginawa ka man ng masama, huwag mo nang gagawin pa siya ng masama. Hayaan mo na lang, kasi ang gumawa ng masama sa iyo. Amen? Huwag mo nang gantihan pa.
Kasi walang katapusang puro masasama ang magiging palitan nyo lang. Para mamuhay tayo ng may kapayapaan sa lahat. Siniraan ka na, hayaan mo lang siya. Ipanalangin mo siya. I-bless mo siya. At gumawa ka ng daan, paano kayo magkakasundo? Yon ang ugali ng Kristiyano. Amen po ba? Hindi nagmamatigas ka. Ang bahala na. Hanggang sa mamatay, hindi ko siya papatiin. Hindi ako magkakapagkasundo sa kanya. Hindi Kristiyano. Si Kristo, bago umalis sa lupa, bago matapos ang misyon, pinatawad ang lahat ng kasakasa. Hello, are you listening, people of God? Amen. Number 2, have regard for good things in the sight of all men. Lagi mong isipin na gumawa ng mabuti sa kapwa mo. Pag meron kang naging kapwa-tao, isipin mo na kagad, may bago kang nakilala, isipin mo kagad, ano kaya kabutihan ang pwede kong magawa sa kanya? Kahit simpleng kabutihan. Yun ang pamumuhay ng may kapayapaan. Amen? Laging kabutihan ang isipin natin na gawin natin sa ating kapwa. Yun ang ugaling Kristiyano. Kabutihan ang iniisip, kabutihan ang gustong gawin lagi sa kanyang kapwa. By that, brothers and sisters, we will live peaceably with all men. Kahit sa ka magpunta, sasabihin nila, okay ang tao yan, mabuting tao yan, totoong Kristiyano yan, tunay na lingkod ng Diyos yan. Kasi wala kang iniisip na gawin sa kapwa mo, kundi pawang kabutihan. At pangatlo, mga kapatid, verse 18 to 20, ano nasabi doon? Overcome evil with good. Anong ibig sabihin nun? Simple lang. Huwag na huwag tayong magpapatalo sa masama. Amen? Sabi ko sa katabi mo, huwag kang patatalo sa masama. Ano ibig sabihin mga kapatid? Dito ang tingin. Ibig sabihin yan, hawakan mo emosyon mo. Hawakan mo sarili mo. Dahil pag hindi mo hinawakan ang sarili mo, you will be out of control. Yung ginawa sa'yo, ang tendency kasi natin gumanti. Tama po ba? Kapag ang tao nasaktan, ang tendency gumanti. At kapag gumanti, higit pa doon sa sakit na ginawa sa kanya. May bawi, hindi lang basta bawi. Bawing-bawi ang gusto natin. Tama po ba? Hindi talagang masasabi natin na talaga nag-iwan tayo lalo ng mas malalim na sugat at sakit sa kanyang kalooban. That's not the behavior of a Christian. Overcome evil with good. Talunin natin ang masama ng mga kabutihan. Sa aking pagtatapos, mga kapatid. A person who had a real Savior will have a right behavior. I repeat. A person who had a real Savior will have a right behavior. Ang taong may totoong tagapagligtas, ang taong may tunay na tagapagligtas sa kanyang buhay, may tamang pag-uugali. May tunay na pag-uugali. Amen? Amen. Because your Savior will change your behavior. Who is your Savior? Jesus. If Jesus, our real Savior, then we will have a good behavior. Amen? We will have a godly behavior because we have Jesus as our real Savior. Mahatma Gandhi once said, I love Christianity, but I hate Christians. Minsan sinabi ni Mahatma Gandhi, isang pinuno ng mga Indian group, ang sabi niya, gusto ko ang Kristyanismo, pero namumuhi ako sa mga Kristiyano. Brothers and sisters, Christianity and Christians are inseparable to each other. Hindi pwedeng paghihiwalay ng Kristyanismo at Kristiyano. Amen po ba? Right behavior is a lasting proof that we have a genuine faith in God. Kung tama ang pag-ugali mo, tama ang pagkatao mo, ito ay ebidensya ng pagkakaroon mo ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Behave like a Christian. Mamuhay tayo bilang mga Kristiyano. Kung estudyante ka, behave like a Christian in your school. Kung ikaw ay nagtatrabaho, behave like a Christian sa iyong trabaho. Kung ikaw ay negosyante, behave like a Christian sa iyong pagninegosyo. Amen? Amen? If you're a plain housewife, behave like a plain housewife in your house, in your community. Ano man ang kalagayan natin sa buhay. Saan man tayong dako naroon sa ating buhay sa mundo, we must behave like a Christian.
Amen? Huwag na nating hayaan pa na marami pang maging katulad ni Mahatma Gandhi na magsasabi ng ganito, I love Christianity, but I hate Christians. Hindi ho pwede, no? Tumayo tayo na.